Before I even begin to preach, bago po ako mag-umpisa na magbigay ng mensahe, gusto ko po magbigay ng deklarasyon. In these challenging times, napakahirap na ng ating buhay, nais ko pong sabihin that there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. And we have to say and believe that there is power in the name of Jesus. Sa ating buhay na napakahirap, sa ating buhay na puno ng problema, pagsubok, ang nais ko pong ipahatid sa inyo sa araw na to, there is power in the name of Jesus. Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na ibinibigay ng ating Panginoong Hesus ang babago sa ating kaisipan. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na ibibigay sa atin ng Panginoong Hesus ang babago sa ating mga buhay. In Acts chapter 2 verse 4, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enables them. Ito po yung mga apostles na naka-receive ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na ipinangako ng ating Panginoong Hesus. And from then on, their lives were changed forever. At kung nais po nating mabago ang ating mga buhay simula ngayon, ito po ang ibibigay sa atin ng ating Diyos. Ang banal na Espiritu na nagbibigay ng kapangyarihan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Nandun na po tayo sa second and final part of our message today. Giants will fall by the power of Jesus. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your goodness. We thank you, Lord, for your kindness and love for us that is always evident in our lives. Salamat po nakakagising kami. Salamat po meron kaming kalakasan. Salamat po, Panginoon. You've given us all the means, Lord God, to survive in these difficult times and challenging moments, Panginoon. Patawarin mo nga kami sa aming mga kasalanan. Linisin mo kami sa lahat-lahat ng aming mga pagkukulang. At dalangin ko, Panginoon Diyos, na sa araw na to, na kayo po, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu ang magbigay sa amin ng kaliwanagan. Magturo sa amin ng katotohanan at magpalaya sa amin, Panginoon, na sa ganun maranasan namin ang totoong buhay na inyo pong ipinangako sa aming lahat. Nawa, ang kapangyarihan po ng aming Panginoong Hesus ang siyang maghari sa aming lahat at dalangin ko, buksan mo ang aming mga isip at puso, ang aming mga espiritu at kaluluwa na sa ganun matanggap namin ang inyong ibinabahagi sa amin ngayong araw na to. Magalak ka, Panginoon Diyos, at ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Acts chapter 3, verse 1 to 10. One day Peter and John were going up to the temple, and at the time of prayer, at 3 in the afternoon. Now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, "Look at us." So the man gave his attention, expecting to get something from them. Then Peter said, "Silver or gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." Taking him by the right hand, he helped him get up. And instantly, the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. When all the people saw him walking and praising God, they recognized him as the same man
who used to beg, sitting at the temple gate called the Beautiful. And there they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Ito po yung storya ng isang lumpo na pinanganak since birth na lame. In the previous chapter, the apostles just received what Jesus has promised, the Holy Spirit. In Acts chapter 1, verse 4 to 5, on one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: "Do not leave Jerusalem, but wait for the gift of my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit." Again, this was echoed in Luke chapter 24, verse 49. "I am going to send you what my Father has promised. But stay in the city until you have been clothed with power from on high." Power from on high. This will change everything in this story. The promised Holy Spirit. Bakit ito magbabago sa story na ating nabasa? Ang kapangyarihan po ng banal na Espiritu ang siyang magbibigay ng kasagutan sa higanting problema ng lumpong ito na ating pinapapag-aralan ngayong araw na to. In Acts chapter 1 verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you." Pag natanggap daw nila ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, sila ay makakatanggap ng kapangyarihan na like no other. A power on high given by the Almighty. Yung kapangyarihan na yon hindi comparable sa kapangyarihan dito sa lupa. Yung kapangyarihan na yon hindi katulad ng kapangyarihan ng pera na ibinibigay sa mga tao o posisyon man ng mga tao. Peter stood in front of a crowd and preached with boldness about Jesus. Noong natanggap ni Pedro itong banal na Espiritu, siya ay tumayo sa harapan ng maraming tao at siya ay nangaral. Peter spoke about Jesus and the power of Jesus' resurrection. At yung mga nakinig, sinabi niya, kayo'y magsisi at kayo'y makakatanggap ng kaligtasan. In Acts chapter 2 verse 38, Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." Kung tayo daw ay magsisisi, mababautismuhan ng banal na Espiritu, tayo daw sa pangalan ng ating Panginoong Hesus ay mapapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan at matatanggap natin ang kaligtasan at ang biyaya ng banal na Espiritu. At nung siya'y nangaral sa mga taong ito in verse 41, those who accepted his message were baptized and about 3,000 were added to their number that day. Nangaral siya, ang daming nakikinig, katotohanan sinabi niya sa mga tao, at hindi naman kailangang napakagara ng kanyang pagsasalita. Simpleng salita lamang, kayo magsisi at kayo mabaptize at kayo'y mapapatawad sa inyong mga kasalanan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At nung araw na yon, 3,000 ang tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na ibinigay kay Pedro nung araw na yon. Ang mga taong ito ay tumanggap ng kaligtasan na ibinibigay ng ating Panginoong Hesus. At dahil doon, nakita natin yung kapangyarihan na ibinigay ng Diyos kay Peter nung araw na yon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At bakit ito importante? Kasi itong kapangyarihan ito na kanyang tinanggap, na nagbigay sa kanya ng kalakasan na magsalita sa harapan ng maraming tao, ay itong parehong kapangyarihan na to ang magdedirect sa atin sa ating istorya ngayong araw na to. Ito ang magiging punto, ito ang sentro ng ating pag-uusapan ngayong umagang ito. A man was lame, sitting by the temple gate called the Beautiful. And Peter and John
was going to the temple. Papunta sila sa templo kasi mag-aalas 3 na, sila'y mananalangin at sila'y pupunta sa templo. At sa kanilang pagpasok nakita nila itong lumpong taong ito at yung lumpon nang hingi ng abuloy. At sa kanilang paglapit, tumingin si Pedro at ganun si Juan, si John. At sa kanilang pagtingin, sabi ni Peter doon sa lumpo, look at us. Tumingin ka sa amin. At sabi niya, napatingin yung lumpo, binigay niya yung kanyang atensyon kay Peter and kay John. At parang naghihintay ng ibibigay sa kanya ng abuloy. Sabi ni Peter sa kanya, gold and silver I don't have, but what I do have, I give you. What I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Tinulungan ni Pedro sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay, tinulungan niya makatayo yung lumpo, at biglang tumigas yung buto nitong taong ito at biglang ito'y nakalakad. At nung naglalakad na siya naglalakad at nagtumatalon at nagpupuri sa ating Diyos. Ang lahat ng mga tao ay nakatingin sa kanya at napansin sa pagpasok niya sa templo, napansin na ng mga tao na ito yung taong lumpo na nakaupo doon sa temple gate na tinatawag na beautiful o maganda. At sila'y namangha sa pagbabago na nangyari sa taong ito. And let's see the setup of his life. Let us set the scene. Itong taong ito, this man, was lame from birth. Over 40 years old na itong taong ito, lumpo from birth. Dinadala siya ng mga tao, siguro mga kaibigan niya o ng mga kamag-anak niya, araw-araw dun sa temple gate na tinatawag na beautiful, para mamalimos, para mag-survive. Acts chapter 4 verse 22, for the man who was miraculously healed was over 40 years old. Imagine yung higanting problema niya. Imagine yung problema niya na napakalaki. Pinanganak siya na lumpo. Pinanganak siya na walang kakayanang maglakad, walang kakayanang pumunta sa trabaho. Kung meron mang kakayanang pumunta sa trabaho, umaasa siya sa ibang mga tao para siya dalhin doon sa temple gate. Yung mga tao na tumutulong sa kanya, nagbibigay ng panahon para siya'y akayin o buhatin para lang makapunta doon sa kanyang lugar na pinapalimusan. Itong mga tao ito, napakabuti na sila'y tumutulong sa kanilang kapwa. Pero itong taong ito, he's relying on someone since birth. Imagine, umaasa ka sa mga tao na nakapaligid sa iyo, hindi mo kayang gumawa kung walang tulong ng ibang tao. How demoralizing is that? How frustrating is that? Napaka-disappointing yung sa sitwasyon na kanyang nararanasan sa kanyang buhay. He was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. Siguro nung maliit siya, people won't mind. Kasi maliit pa lang siya, magaan lang siya, siguro isa lang nagbubuhat sa kanya. Habang lumalaki siya, bumibigat din siya. Habang tumatanda siya, lumalaki siya. Therefore, ilang mga tao ang kailangan tumulong sa kanya para makarating siya dun sa dapat niyang puntahan, para siya makapalimos, para siya mabuhay sa kanyang sarili. He was begging since birth to live. Siya'y namamalimos buong buhay niya. Gaano kahirap yun natanggapin sa atin na meron mas maraming problema kaysa sa atin. Maraming sitwasyon na hindi natin naiisip na mas malaki ang problema nila kaysa problema na ating dinadala sa araw na to ngayon. Yung iba, salat na salat, nangangailangan ng kitain para lang mayroong ihain sa araw na ito. Itong taong ito, he was begging all his life. How frustrating and disappointing that may be. Sa ating mga normal na nakakalakad, we have the ability to find work.
Kailangan lang nating ilagay sa ating isipan na kailangan nating maghanap ng trabaho, kailangan nating ibigay ang ating skill para tayo makahanap ng trabaho. Pero itong taong ito, hindi man lang siguro nakapag-aral, hindi man lang siguro naka-build up ng skill para makapagtrabaho. Ang kanyang skill na natutunan since birth is to beg, is to ask alms from others who's passing by to the temple courts, through the temple gate. Umaasa siya sa ibang tao through their kindness na magbigay ng abuloy. Nangangailangan siya ng mga tao na nabubuksan ng kanilang puso para magbigay. Siguro, hindi natin nakikita, marami kayang nagbibigay ng abuloy. Maraming busy mga tao na ayaw magpaistorbo na magbigay ng abuloy sa mga taong ganito. A man of no significance. Outcast, na nandun siya sa temple gate. Hindi man lang siya makalapit doon sa temple mismo dahil he's an outcast. He's a nobody, a beggar who is lame or who was lame since birth. No worth in life. Walang halaga sa ibang mga taong kanyang buhay. Kaya nung siya'y gumaling, lahat na amaze. Lahat nagkaroon ng wonder, namangha sa nangyari sa kanyang buhay dahil nung umpisa, wala naman siyang halaga. Wala naman siyang bearing sa buhay ng ibang tao. Isa lang siyang pakalat-kalat na beggar. Mga tao, dinadaan-daanan lang siya araw-araw na parang walang silbi o walang halaga sa mundo. What may be this man's concern or worries? What were the challenges that he may be facing on a daily basis? Kung hindi siya mamamalimos, hindi siya kakain. Kung walang magdadala sa kanya doon sa temple gate, hindi siya kakain, hindi siya makakapalimos. So, his long-standing condition was a concern. Yung kanyang kondisyon, siguro natutunan niyang tanggapin na wala na siya ng pag-asa, na wala na siya ng hope, na siya gagaling, na siya magiging isang normal na tao na katulad ng mga taong dumadaan sa kanya araw-araw, na nakakalakad, nakakapunta sa trabaho, nakakapunta sa temple courts para sumamba, nakakagawa ng mga bagay na kayang gawin ng mga taong nakakapaglakad, nakakatakbo, nakakalakad. His long-standing condition was his main concern. How will it be for him to provide his basic need? Now it's not just the long-standing condition, but also his basic needs. Food, his welfare. Habang tumatanda siya, sino mag-aalaga sa kanya? Sino ang mag-care sa kanya? Sino magpo-provide sa kanya? It is hard to beg for money. Especially if you're an outcast. If you don't have any say in the society. Pag wala kang halaga, binabaliwala ka ng mga taong dumadaan-daan lamang sa'yo. It feels like an outcast. Having no say unto your life. An outcast needs money as well to live. Even him is a human being as well. Kailangan din niyang mabuhay. Kailangan din niyang masustain ang kanyang buhay. Napakahirap ng kanyang sitwasyon. Napakahirap ng mga bagay na dinadaanan niya sa araw-araw. Marami mga tao na araw-araw kumikilos, gumagawa, at even though na kumikilos sila at nakakalakad sila, they feel like salat pa rin, kulang pa rin ang kanilang kinikita sa araw-araw dahil maraming binabayaran. How much more this person? Not being able to do an able-bodied man's work. Siya ay umaasa lamang sa mga katiting na bigay ng ibang mga tao. Also, continued support from other people. His concern is about who will be caring for him when he grows old, or will he be starving to death. Napakahirap again ulit na isipin na wala siyang kakayanan to produce wealth. He is waiting for someone who will give him something to eat on a daily basis. Someone who will provide for his life and his life's needs. And yung support pa nga lang na magbubuhat sa kanya araw-araw sa umaga,
Pipikapin siya sa hapon, pagkatapos niyang mamalimos, ibabalik siya ulit sa bahay. Pagka nasa bahay na siya, sino nag-aalaga sa kanya? This care of him is quite difficult. And yung ibang mga tao nga na merong inaalagaan mga matatanda, merong mga help 24 hours a day para sila pakainin, para sila alagaan, damitan. Itong taong ito, hindi nabanggit ko sino ang nag-aalaga sa kanya. He might have been tending for himself or tending to his needs on his own. What else? His future. What will be his future like in his condition? How would he survive? How his life be able to sustain whatever he is earning? Yung kanyang kinikita, masusustain ba yun ang kanyang future? Enough ba yun para sa mga tumataas na bilihin, para sa tumataas na taxes na kanyang binabayaran, o sa mga bagay na kanyang kailangang asikasuhin para sa kanyang mga buhay? All his life, he was by the temple gate every day, but no one tried to help him, even the religious leaders. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na itong mga religious leaders nakita ang kanyang sitwasyon. Nandun sa kanilang temple gate na tinatawag na beautiful o maganda. Kung maganda yun, kung yung gate na yun ay maganda, dapat may magandang nangyayari dun sa tao na yun. Hatid ng mga religious leaders na nandun sa temple na dapat tumutulong o tumulong sa kanya. Well, he was 40 years old. No one from the temple even helped him. Nung dumating lang si Pedro at si Juan, saka lang siya nakatanggap ng tulong. At dito, nakikita natin yung responsibilidad ng mga taong tinawag na so-called religious leaders called by God to help people who are marginalized. Called by God to speak about the good news of His Word. Hindi naman nakarinig ng taong ito from the religious leaders kung anong pwede nilang maitulong sa kanya parang siya ay magkaroon ng pag-asa. At narinig niya ito kay Peter and kay John. The lame man was really in need. So much need that no one cared about his need. Nakikita ng Panginoon ang pangangailangan ng taong ito. Nakita ng Diyos ang pangangailangan ng taong ito na walang nakakita kundi ang Diyos lamang. When he saw Peter and John, he asked for money. Sa bawat mga taong dumadaan, wala siyang gustong hingin kundi pera. Wala siyang hinihingi kung hindi pera because money makes the world go round. Yung pera, yan ang symbol ng mundo para ikaw ay may makabili. Yan ay physical need ng lahat ng tao. Totoo yun. Yun talaga ang ating pangangailangan. Pero dito sa sentrohan natin, yun nga lang ba ang kailangan ng tao? Yun nga lang ba ang kailangan niya para siya mabuhay? Yun nga lang ba ang kailangan natin para tayo mabuhay? At sabi nga ni Peter, look at us. Tumingin ka sa amin. Huwag kang tumingin sa mga taong nagdadaan, huwag kang tumingin sa iyong sarili, sa iyong kondisyon. Tumingin ka sa amin. And here we could see that the man paid them his attention. Siya'y tumingin. Siya talaga'y nagbigay ng focus, siya talaga'y nagbigay ng panahon at tiningnan niya si Pedro at si Juan. He wasn't distracted by anything. His focus was with Peter. Peter looked straight at him and so as John did. And Peter said, wala akong ginto at pilak na kayang ibigay sa iyo. Siguro gumuho yung puso ng tao. Wala ka palang pera, bakit mo ko tinawag? Wala ka palang pera, bakit mo ko pinabibigay ang atensyon ko sa iyo? Wala ka palang ibibigay. Wala ka palang salapi o physical na ibibigay sa akin para magkaroon man lang ng pera yung aking bulsa o yung para magkaroon lang ako ng ibibiling pagkain. But this sentence or verse has another
importance in this man's life. The most important thing that can happen to him, expecting something to be received. Sabi niya, wala akong ibibigay na pera sa'yo. Wala akong ginto at pilak na pwedeng ibigay sa'yo. Sabi ko nga kanina, hindi lamang pera ang ating kailangan. Hindi lamang pera ang ating paglilingkuran. Yung ating hinahanap, hindi lagi yon ang ating dapat matagpuan. Proverbs 4:20-21. My son, pay attention to what I say. Turn your ear to my word. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart. Hindi natin namamalayan sa ating buhay, kinakausap na pala tayo ng Diyos. Hindi natin namamalayan na tayo pala'y kinakalabit na ng Diyos at kinukuha ang ating atensyon. Kaya lang, distracted tayo. Kaya lang, iba ang ating iniisip. Pero dito sabi ng Diyos sa kanyang salita, pay attention, your ears to my words. Makinig ka sa aking sasabihin. Yung sasabihin ko, huwag mong baliwalain. Isulat mo ito, ilagay mo sa puso mo. Dahil yung sasabihin ko, importante. At baka kinakakabit na tayo ng Diyos, hindi pa natin namamalayan. Gusto niya nang baguhin ang ating mga buhay. Hindi pa tayo nakikinig. Dahil ang focus natin is yung earthly treasures. Ang focus natin, yung silver or gold na sinasabi ni Pedro. People are chasing gold and silver. That they think that they only needed these things in their lives so that their lives will be secured, so that their lives will always be powered by these material things. But here, we could see that this is not the treasure that this man was looking for. Peter did not give money or precious earthly treasure to this man. In a world where money makes the world go round, gold and silver is quite high value. Di ba yung ibang mga tao, bumibili ng mga ginto, bumibili ng mga necklace na ginto, mga singsing na ginto, nag-iimbak ng maraming ginto, para pagsabihin na, marami akong pera, marami akong na-invest, marami akong pambili, kaya ako nakabili ng mga bagay na ito. At ito yung mga presyo sa akin. Itatago ko ito yung gagamitin ko sa mga special occasion. Pero hindi naman nagagamit. Nakamatayan na ipamana na sa ibang tao yung ginto na binili. We ask God for what we thought we only need. Money. Humihingi tayo sa Diyos na akala natin pera lang ang ating kailangan. Luke chapter 12 verse 15. Then he said, beware, guard against every kind of greed. Life is not measured by how much you own. Ang buhay daw natin ay hindi nakasalalay doon sa mga bagay na meron tayo. And in fact, pag doon tayo nakatingin, kadalasan nababaliwala natin ang Diyos. In fact, yung ating focus ay earthly, hindi heavenly, hindi nasa Diyos. Kung tayo, ang focus natin ay earthly material things. But money cannot buy everything. It will not buy you salvation. It will not buy you peace. It will not buy you rest. And it will not buy you God. Hindi natin kayang bilhin ng Diyos. Akala niya, mga pisikal na bagay lang ang kanyang kailangan. Itong taong ito na lumpo. What Peter can give was not what he thought he needed. Yung ibibigay ni Pedro, hindi pala yun ang kanyang kailangan. And the timing of God was so great na nung lumapit si Pedro, ito na pala yung timing ng Diyos para siya makalaya. The timing of God has come through Jesus Christ. The day came, a truthfully beautiful day, in that beautiful gate called Gate, the Beautiful Gate. Yung pangalan ng Temple Gate was beautiful. Talagang napakaganda. Dahil nung araw na yun, talagang napakaganda ng kanyang araw. Kasi dumating ang timing ng Diyos para siya makalaya sa kanyang sitwasyon. Verse 6,
but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Nag-umpisa po tayo, bago tayo magbigay ng mensahe, sinabi ko, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. At ito yung sinasabi ko kanina, that in the name of Jesus Christ of Nazareth, sabi ni Pedro sa kanya, walk. All his life, he has never walked. Not now, he was given the chance to walk, to experience how it's like to walk. Binigay siya ng pagkakataon na ma-experience niya kung paano maglakad, kung paano maging malaya dun sa kanyang sitwasyon. Kasi prisoner siya ng kanyang kondisyon. Gusto siyang palayain ng Diyos at minsan tayo nakakulong sa ating mga kondisyon, sa mga sakit na ating dinadala, sa ating mga issues sa buhay, sa ating mga bagay na nagkumukulong sa ating katulad ng problema, mga depression, mga stress, mga issue na hindi natin kayang resolbahan on our own. Philippians chapter 2 verse 9. Therefore God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all names. His name, Jesus' name, is the sweetest name of all. Why? Most beautiful name of all. Dahil in that beautiful day, Jesus' name was able to do immensely for him. He's changed his life. Nabago ang kanyang sitwasyon. Because Peter was filled with the Holy Spirit, he knew what the lame needed. Yung banal na Espiritu ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Sa kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus, na ma-identify na itong taong ito ay nangangailangan. Walang pumapansin, walang nagbibigay ng atensyon. At that moment, in the name of Jesus, Christ of Nazareth, walk. And here we could see the timing of God. And we just need to wait for the timing of God. It will come. Para tayo makalampas sa ating mga sitwasyon, hintayin natin ang panahon ng Diyos ay darating. Pero dapat tayo magbigay ng atensyon. We need to pay attention so that when the timing of God comes, hindi ito lalampas sa atin. At huwag tayo magbingi-bingihan. Pag dumating ang panahon ng Diyos, tayo makinig. Dahil ang pakikinig sa ating Diyos, doon tayo makakatanggap ng paglaya. Doon tayo makakatanggap ng pagpapala na ibinibigay ng ating Diyos. True power only comes through Jesus Christ. Itong si Pedro, he was empowered by the Holy Spirit. He was empowered by Christ to do whatever is necessary for this lame person. Peter was enabled to give help to the helpless. Kagaya nung ipinag-usapan natin last week, si David was able to help the nation of Israel to defeat the giant Goliath through the power of God in his life. This same power that God is given to David is the same power of the Holy Spirit that is with Peter. He was able to do so much for this lame person. Not because he is powerful, not because his strength is overwhelming on his own, but because of the power of the Holy Spirit that has come from God. Ibinigay sa kanya, natanggap niya, ngayon, ipinamamalas niya ang kapangyarihan ito, ipinararanas niya sa mga taong nangangailangan. And through the power of Christ, his followers are able to perform miracles like this. Bakit ba tayo binibigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu? Hindi lang para sa atin. Para tayo'y makatulong sa ibang tao. Para kung kailangan ng tao ng kagalingan sa kanilang mental na issue, sa kanilang issue sa buhay, pwede natin ipanalangin through the power of the Holy Spirit. And three things we could see that Peter did. First, he helped. Peter helped the lame man get up with his right hand. Hindi niya pagkatapos na sinabi na in the name of Jesus Christ walk, hindi niya pinabayaan. Hinawakan niya
using His right hand. Nandun yung kanyang pagtulong doon sa nangangailangan. Kailangan niyang tumayo dahil ang taong ito hindi naman talaga marunong maglakad. Galatians chapter 6 verse 2, carry each other's burdens. And in this way, you will fulfill the law of Christ. What is the law of Christ? Love. Giving love to the needy. Giving love to the helpless. And in this case, the lame man was helpless. Why? Because he needed people to bring him to the temple gate called the Beautiful. He needed help for people to give him alms so that he could survive. Yun ang helpless. Tayo, kung meron iniisip natin tayo helpless, kung tayo nakakapaglakad, kung tayo may kakayanang magtrabaho, hindi tayo helpless. Binibigyan tayo ng kalakasan ng Diyos ng normal na pamumuhay para natin gampanan ang ating buhay. Kailangan lang nating ilagay sa tama ang ating isip, ang ating mindset sa tama, at ang tamang kalalagyan nito ay sa ating Diyos. Hindi dapat tayo nang dadaya ng kapwa para tayo mabuhay. Maling pagtatrabaho yon. Magtrabaho tayo ng tama, na sa ganon, tama rin ang babalik sa atin. Hindi niya pinabayaan yung lumpo para makatayo. Tinulungan niya ito. Not only to help, but also to love. He expressed love to this lame man. Yung pag-ibig ng Diyos, ipinaramdam niya sa kanya, showing care and love and compassion to this person. Yung pag-ibig ng Diyos, kung ibinigay sa atin ng Panginoon yon, kung tayo nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos at compassion ng Diyos, kung paano niya tayo inangat sa ating buhay, sa ating paghihirap, ganun din tayo dapat tumulong sa mga tao na kailangang iangat ang kanilang buhay sa pamamagitan ng Diyos sa ating buhay, hindi sa pamamagitan ng ating kalakasan. John chapter 13, 34 to 35, a new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples, if you love one another. Hindi daw to sinasabi. Ito ay ginagawa. Ito ay pinararamdam. Ito ay ipinamamala sa ibang tao, hindi para ipagmalaki o ipagmayabang, para makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay ng mga taong sumusunod kay Kristo. Ito ay pag-ibig. Kung sa paanong paraan natin may pararamdam ang pag-ibig sa ibang tao, gawin natin hanggat may panahon tayong gawin. Not only to love, not only to help, but also to heal. Peter was a vessel of Jesus, conveying His power and authority. Nasa kanya ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Binigay sa kanya yung power ng Holy Spirit na ipinangako ng ating Panginoong Hesus. He was empowered to do what is necessary to heal this person. Jesus is continuing His work in the world through His followers. Ito'y nakita noon at ngayon nawa makita pa rin ng mga tao na yung continuing work ng ating Panginoong Jesus ay patuloy para magkaroon ng hope ang maraming tao na ang Diyos ay buhay. Na ang Panginoon ay kumikilos. Hindi siya humihinto na kumilos sa buhay ng mga tao. Sa mga taong nangangailangan, sa mga taong helpless, sa mga taong nabubuhay sa desperasyon, sa nabubuhay sa disappointment and frustration, na sila ay may pagkakataon, na sila ay may pag-asa sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus dahil ang kanyang pag-ibig ay handang tumulong through His followers. John 14:12, very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these, because I am going to the Father. Kaya daw natin gawin ang ginagawa ng Panginoong Hesus. Hindi lang naman mirakulo, pero yung magbigay ka out of your pocket is already a miracle because ibinibigay mo ang sarili mo sa ibang tao. That is already a miracle. That is already life-changing to the person who's receiving the amount that you've given. Di ba ang nature ng tao maging maramot? Di ba ang nature ng tao sarili ang iniisip? Pero pag nagbigay ang isang tao, that is already a miracle.
Because why? You're able to sacrifice whatever you want to keep for yourself and give it to others. Yun ay mirakulo. Hindi na natin kailangan magpalakad. Kung kailangan may mapalakad ang Diyos na pilay, so be it, in the name of Jesus Christ. But day in, day out, pwede tayo makamalas ng miracle. But, you know what? Dito natin makikita na yung sinihingi niya na pera kay Peter and John, that is not what his real need was. Hindi naman yun yung totoong pangangailangan niya eh. Physical, yes. And we think of, as human beings, na yun lang ang ating kailangan. Pero ang Diyos nakikita ang ating mga puso. Ang Diyos nakikita ang ating totoong pangangailangan. At ang totoong pangangailangan ng bawat tao ay si Kristo Jesus, na ibinigay ng Diyos Ama para tayo lahat maligtas. The lame man was focused on alms, a means of survival. Ang Diyos, hindi niya gusto siyang mag-survive lamang. Ang gusto ng Diyos, magkaroon siya ng buhay at ma-experience niya yung buhay na buo. Yung pinangako niya sa lahat ng tao. The lame man needed what was more valuable than what he was asking for. Yung natanggap niya, o matatanggap niya na kagalingan, was more valuable than what he was looking for. Ang gusto niya, pera lamang. Ang gusto niya, para may pambili lang ng kakainin niya sa araw siguro na yun. And this showed a powerful contrast between material and spiritual power. Yung pera pwede ka may bili ng pagkain. Pero yung pera na yun, hindi ka pwedeng ibili nun ng kaligtasan. Pero ang kapangyarihan ng Diyos, pwede kang mabago at pwede kang magkaroon ng kaligtasan, pwede kang magkaroon ng kagalingan sa iyong isip. Mental change or mindset will be changed and healed through the power of Jesus. And here we can see that the spiritual power of God has no limit. Pinagaling niya o papagalingin niya itong pilay na to in Jesus' name. In John 10:10, I have come that you may have life and have it to the full. Hindi gusto ng Diyos na ganun lang ang kanya maging sitwasyon. Hindi niya gusto na ganun lang na nakaupo siya all his life dun sa temple gate na called Beautiful, na namamalimos at ganun lang ang kanyang existence. May plano ang Diyos sa kanya. May plano din ang Diyos sa inyo at sa akin. At kailangan nating pakinggan yun. At kailangan tayong magbigay ng atensyon. The lame also is a metaphor for spiritual weakness. He was weak to approach God. And God met him at his need. His need was spiritual, not just physical. Although his healing was seen physically, but he was made whole spiritually. Nabuo siya. Hindi lang dahil siya nakalakad, kasi usually tinitingnan natin ang kagalingan lamang ay physical. Pero kung talaga tayong pagagalingin ng Diyos, pagagalingin niya ang ating buong pagkatao, ang ating buong spirito. Napakabuti ng ating Diyos na hindi niya tayo hinahayaan sa ating kalagayan lamang na maghirap. Pero tayo naghihirap dahil hindi tayo lumalapit sa Diyos o kung tayo gustong tulungan ng Diyos, kung siya lumalapit sa atin, hindi natin siya binibigyan ng pagkakataon, binabaliwala natin siya at sa iba tayo nakatingin. Tayo nabubulag ng mga material na bagay na ating hinahanap at dapat tayong magbukas ng ating isip at puso. True deliverance is only found in Christ. Hindi yung nakakakuha siya ng pera at nadideliver siya on a daily basis sa kanyang hunger. Hindi yung mga tao na nagbubuhat sa kanya on a daily basis, nadideliver siya from one place to another. But here, Jesus is the true deliverance for everyone, not only for him. Taking by the hand, by his right hand, he helped him get up. And instantly, the man's feet and ankles became strong. That's miracle 1. Second miracle, he jumped at his feet and began to walk. That's miracle 2. And last miracle, he was praising God when he was walking and jumping into the temple courts. That's miracle 3.
Napakabuti ng ating Diyos na hindi niya pinabayaan ang taong ito sa kanyang pangangailangan. He believed what Peter has said. In the name of Jesus, alone, walk. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus if you will believe. Not just superficially, but in your heart and in your spirit and in your mind. Before anyone can walk from birth, it takes a lot of practice. First, you will crawl. I myself, nakaranas ako niyan dahil meron akong 2 anak. Yung anak ko na bago lumaki, bago makapaglakad, nakita ko na nagko-crawl for a few months, nababagsak-bagsak, nadadapa-dapa. Many attempts to stand up. Most of the time, will fall. But will get up and try again. Months and months of practice before the child can stand up and practice to walk slowly. But here, the man was strengthened. His legs and feet, his ankles were strong. He was able to get up soon and he was able to walk. He was jubilant right from the start because he was jumping in joy in praising God. Here, he was in the past 40 years of his life was covered in darkness. His life was covered in frustration and might have been giving up already. That's the reason why he was settled in just asking for alms. He never sought the Lord. But ang Diyos ang pumunta sa kanya. Ang Diyos ang lumapit sa kanya and wanting to deliver him. John chapter 1 verse 5, the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Lumiwanag ang kanyang buhay nang dumating ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang presensya sa pamamagitan ng kanyang mga apostoles na si Petro at si Juan. Ipinamalas doon ang kapangyarihan ng Diyos na namalas sa buhay ni David noong nakaraang linggo sa preaching last week. But this man, in an instant, was healed. He was lame from birth. He was able to jump. He was able to walk. The power of Jesus' name brought healing, brought salvation, and complete change in his life. Romans chapter 7, 24 to 25. What a wretched man I am. Who will rescue me from this body that is subject to death? Thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. The Lord delivers us in all our situations through Jesus Christ. If we will pay attention to His touch. If we will pay attention to His timing. Pwede niya tayong baguhin. Pwede niya tayong ayusin kung tayo'y magbubukas ng isip at puso natin. Ang kaso tayo'y nagmamatigas. Ang kaso, pinagpipilitan natin ang ating gusto, pinagpipilitan natin yung ating way. But there's only one way. Jesus Christ. No one else. Ang akala ng ibang tao, mayroong ibang daan para sila maayos, para sila mapabuti. Pero ang Diyos nagbigay ng isang tanging daan lamang. Si Kristo Jesus na ating Panginoon na tagapagligtas na siya lang ang pwedeng magbigay sa atin ng kaayusan, ng kabutihan, ng kaliwanagan, at ng kaligtasan. Yun ang tamang daan na dapat nating pinupuntahan. At kung hindi, saan-saan. Why did this happen? Bakit ba siya napagaling? Hindi lang para sa sarili niya. Hindi lang dahil gusto ng Diyos siya ipagalingin. Kung hindi makita ang kalawalatian ng Diyos sa kanyang buhay. It is all for God's glory. Why He was healed? So that people will see God's goodness and glory in his life. What did he do? He gave God all the praise. He went to the temple courts, walking and jumping, praising God. Verse 8, then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. Siya'y masaya, nagtatatalon siya, siya'y nagpupuri sa Diyos, siya'y galak na siya'y nakalaya sa kanyang, sa kumukulong sa kanyang buhay. Yung frustration, disappointment,
biglang naglaho sa kanyang buhay, jubilation and joy and thanksgiving and praise, all for God's glory. Psalms 96 verse 8, give the Lord the glory He deserves. Bring your offering and come into His courts. And He was doing that. He was going into the temple courts so that He could offer thanksgiving into the temple. He was consistent. Nandun yung kanyang humility to be thankful. Nandun yung kanyang obedience to God, who is the precursor, o kung sino nag-umpisa ng kanyang kagalingan, ng Diyos. Handa siyang magpakumbaba, magpasalamat sa ating Diyos. The man might not have been inside the temple due to his illness. Yung kanyang sitwasyon, lagi lang siya nasa temple gate at lagi niya nakikita yung mga tao. Siguro hindi man siya nakapasok all his life because he was an outcast. But this time, he's entering the temple courts by his 2 feet. Completely changed man by the power of the name of Jesus. 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Ano man ang ginagawa mo, napagaling ka, kumakanta ka, gumagawa ka sa trabaho mo, nag-aaral ka, nagsisilbi ka sa magulang mo, kumikita ka, all these things that we are doing should give glory to God, not to ourselves. Because all these things that we have are from God. Utang lang natin ito sa ating Diyos. Bigay ito ng Diyos para sa atin. At dapat lang tayo magbigay ng kapurihan sa Kanya. And when he was jumping for joy, praising God, walking into the temple courts, all the people saw the change that he received, the change that he experienced. Verse 9, when all the people saw him walking and praising God, they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate called the Beautiful. Yes, that temple gate is actually beautiful for him. Now, because he was healed. They were all filled with wonder and amazement at what had happened to him. Hindi siguro nila mapaliwanag bakit itong tao ito ay nakapaglakad, nakatatalon, at nabago yung kanyang sitwasyon ngayon, nakakapasok na siya sa temple court. Noon, nandun lang siya, nagbebeg. A person who is nothing. A person who is waiting for someone to help. Yung kanyang well-being, nakasanalay lang doon sa mga taong pwedeng magbigay at gustong magbigay ng pera sa kanya. At nakasalalay doon sa mga taong tumutulong sa kanya araw-araw, umaga at hapon para siya makarating doon sa kanyang pupuntahan. At bakit ito kailangan makita ng mga tao? When you see someone who is burning in his faith, worshiping God, nakakita ka ng taong nag-iinit sa Diyos, what would it be to you? Wow, it should ignite your faith. It should ignite your desire to be like Him. Oh, yung meron siya, sana meron din ako noon. Kung ano yung meron siya, nawa matanggap ko yun. And this thing that has happened to him is what people need to see nowadays. This should ignite our faith in God. In a lot of things that is full of desperation in our world nowadays, full of discontent in people, feel sort of abused or feeling of frustration and disappointment in life. This is what we need to see, that God is alive and moving in people's lives. This should ignite our faith. Masindihan ng ating pananampalataya, tumingin tayo sa Diyos kung sinong totoo, siya ang totoo na dapat puntahan ng tao. Hindi kung saan-saan tayo nakatingin na kung naghihintay ng pag-asa. Dahil ang Diyos lamang ang may pag-ibig na magbibigay sa atin ng tunay na pag-asa at pananampalataya. God never stops working in sustaining our world. Hindi siya tumitigil. John 5:17. In his defense, Jesus said to them, "My Father is always at his work to this very day, and I am too working."
Ako din nagtatrabaho. Ang Panginoon Diyos, Ama, ay patuloy na nagtatrabaho. At ang tama, ang Diyos ay patuloy na nagtatrabaho na bumabago ng buhay ng tao. Nakikita natin na mayroong mga taong nagbabago sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Hindi nila kaya na bumait sa kanilang kapangyarihan. Pero ngayon nakikita natin na nagbabago ang kanilang buhay. Bakit? Dahil ang Diyos ang tumutunghay sa kanila. Ang nagbabago sa kanila. Ang kailangan ng tao, makita ang kapangyarihan ng Diyos na buhay ngayon sa ating mga buhay. Yun ang dapat nating tingnan. Yun ang dapat magbigay ng pag-asa sa ating lahat. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa dahil kumikilos pa rin ang Diyos sa ating kalagitnaan. Ang dapat lang ay tayo dapat aware sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Huwag tayong matulala o magmangmaangan. Katulad ng iba dito sa story, they were amazed. They were in wonder. Hindi na alam kung paano nangyari. Of course, sinasabi dito dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus kung bakit siya nakalakad, nakatatalon, at ngayon, nagpupuri. And what else? He has got new life. Dati nakaupo lang siya dun sa temple gate called Beautiful. Now, his life was transformed undeniably. His new life was nothing like the same as before. Verse 10, they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate. Used to. Ibig sabihin nun, past tense. Ngayon, present tense, he was walking, jumping, praising God. He was lame since birth, begging all his life. Countless times, they see him begging so that he could survive. But now, he's a new man. He's changed. Undeniable. Yung pagbabago niya was undeniable. Walang makakapagkaila na siya'y binago ng Diyos. Ang Diyos lang ang pwede magbago sa ating mga buhay. Hindi mo kayang baguhin ang buhay mo. Hindi tayo dapat umasa sa mga gamot lamang, although pwede magpahaba ng buhay natin yung physically. Pero ang Diyos lang ang pwede magbago ng ating buhay spiritually. Yung ating mindset, ang Diyos lang ang pwede magbago nun. Hindi yung mga tableta na pwede nating inumin para sa ating mga depression lamang. Iinom ka't iinom nun, pero walang ding nagbago. You're just existent because of those tablets. But Jesus Christ, our existence will be different. Katulad ng tao na yun, used to be in the temple gate, begging. He's a new man. 1 Peter 1:3. Praise God, the Father of our Lord Jesus Christ. God is good, and by raising Jesus from death, He has given us new life and a hope that lives on. That lives on. And I hope that that hope is living on until now and forever. Kasi yun buhay. New life because of Jesus Christ. He was raised from the death, giving us hope. Yun dapat ang ating iniisip, na tayo'y mababago ng kapangyarihan ng Diyos. The power of a changed life is now with Him. This is for others to see, so that the glory of God will be revealed. Na yung glory ni Lord, hindi lang dun sa beggar, hindi lang dun sa lame. Posible. Posible din sa iyo at sa akin. Posible sa ating lahat kung tayo'y titingin, kung tayo magbibigay ng panahon. At lalong-lalo na, kung titingnan natin yung panahon ng Diyos na kumakatok sa ating mga puso, huwag nating baliwalain. At ang mga tao na nakakita, they were filled with awe. Namamangha sila. Pero dapat hindi lang tayo mamangha. Dapat tayo madamay. Dapat tayo ma-ignite yung ating pananampalataya sa Diyos. Ibaling natin ang ating tingin sa Diyos, hindi dun sa mga bagay na meron tayo dito sa lupa. His life now changed forever. Giants will fall,
by the power of Jesus Christ. Giants will be defeated through the name of Jesus Christ. Believe that there is power in the name of Jesus. If you have been blessed by this message, please don't forget to share the message so that others can hear the love of God too. People need to hear this good news. Mga tao po, kailangan makarinig ng mabuting balita na ito. Kasi ang mga napapanood ng mga tao, panay bad news. And God's Word is good news to you and me and to all of us. God bless you all. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this good news that you have spoken to us. Salamat po, Panginoon, dahil napakabuti mo na pinapakita mo sa amin kung anong pwedeng mangyari sa amin kung kami mananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon, na ang mga pagbabagong ito sa taong ito na natutunan namin ngayong araw na ito, Panginoon, pwedeng mangyari sa buhay namin. Hindi imposible ito. Dahil ang kapangyarihan na kumikilos noon, ngayon at magpakailanman ay pareho, Panginoon. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And we claim to that power. And that Jesus Christ's name is the power that will change our lives if we will put our focus and our eyes on you. Thank you, Lord God, that there is power in the name of Jesus. That there is power in the name of Jesus. And we should believe it. All this we ask in Jesus Christ's mighty name. Amen. God bless you all.